Meron pong pangako ang Department of Transportation and Communications o DOTC, mas magiging maayos daw ang biyahe, ang magiging kapalit ng pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT. Pero duda ang isang dating opisyal ng Light Rail Transit Administration o LRTA. Hindi daw ang mga pasahero kundi ang mga kontraktor lang ang makikinabang sa dagdag pasahe na yan. Nakatutok si Victoria Tulad. Pagdating ng January 4 sa susunod na taon, ganito mga itsura at kondisyon pa rin ng mga LRT at MRT ang aabutan ng mga pasahero. Pero ang bayad, mas mataas na. Kaya nga si Engineer Rene Santiago, dating board member ng Light Rail Transit Authority o LRTA, tutol sa dagdag singil sa panahong ito. Talagang mali ang timing at saka parang insulto sa mga tao. Para bang sumama na ang serbisyo, tinaas naman ang presyo. Ang makikinabang lang dyan yung contractor nilang rail maintenance. Noong Sabado, inanunsyo ng Department of Transportation and Communication na simula Enero, magiging 11 pesos na ang base pay sa MRT at LRT. Madadagdagan ito ng piso para sa bawat kilometro. Ibig sabihin, magiging 30 pesos na ang one-way ticket sa LRT1 mula sa kasalukuyang 20 pesos. 25 pesos naman sa LRT2 na ngayon 15 pesos at 28 sa MRT mula 15 pesos. So far, walang public hearing. Ang sinasabi kasi yung public hearing, bibigyan mo ng pagkakataon yung mga kumokontra doon sa fare hike na mag-oppose. Ano yung basis ng computation? Ayon sa Department of Transportation and Communication, 2003 pa nang huling magtaas ng pamasahe sa LRT1. Sa LRT2 naman, hindi pa nagtataas ng pamasahe simula nang itayo ito 11 taon na ang nakalilipas. Samantala sa MRT3 naman mula 34 pesos ay bumaba pa ang pamasahe sa 15 pesos. Pero para sa grupong bayan, hindi dahilan ng mga ito para magkaroon ng fare increase. Kung titingnan natin sa ibang bansa, doon nga nalulugi ang mga tren pero okay lang kasi serbisyong itong binibigay sa mamamayan. Yung bawi naman kasi ng gobyerno dyan, yung magiging benepisyo sa ekonomiya. Depensa ng DOTC, isinaalang-alang nila ang mga kritisismo na ibinato sa fare hike nang magsagawa ng public consultation noong 2011 at 2013. Sa kanilang pag-aaral, ang 11 pesos plus 1 peso na formula ng araw ang pinakapatas sa lahat ng maapektuhang grupo. Hindi naman natin tinatanggal ang buong subsidiya. 10 bilyong piso pa rin ang iwan. Dapat ang mananakay, binabayaran niya yung gastusin para sa kanyang pamasahe. Pangako ng DOTC, dahil sa mga ito, bubuti na rin ang serbisyo ng mga tren. Bakit ba pangit ang serbisyo? Tulad ng nasabi namin, dahil nga lugi palagi. Gusto natin yung sustainable na tren. Hindi maaari yung sa loob lamang ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, masaya ka na. Dahil kailangan pinagpaplanuhan ang kinabukasan pa. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.